Makalipas ang ilang sandali sinalubong sila ni Nan Yusuo. Napaisip ang ating bida dahil nakapagtataka ang kilos ni Nan Yusuo, inaasahan niyang tatanungin muna sila kung ano ang ginawa nila bago sila bumalik, ngunit hindi ito nangyari. Naisip tuloy niya na maaaring samantalahin ni Nan Yusuo si Xinghua, lalo na't dati na siyang iniimbestigahan ito nang makita silang magkasamang bumalik, dahil dito, nagtaka siya kung ano ang tunay na binabalak o iniisip ni Nan Yusuo. Nagtanong naman si Yusuo sa dalawa kung bakit sila muling bumalik sa lugar na iyon. Bahagyang napaisip ang ating bida, ngunit ipinaliwanag ni Xinghua na sa paningin ng iba, sandali lamang silang nawala, kaya hindi kapansin-pansin ang kanilang pagkawala. Dahil dito, mas naunawaan ni Zuming lang na ang daloy ng oras sa sinaunang relics ay iba kumpara sa mundong ginagalawan nila. Namangha ang ating bida sa kakaibang katangian ng relics at iminungkahi niyang bumalik muli roon. Hanggat nagpapatuloy ang paglilinis ng mga balon, ipinahayag din niya na marami silang nakuha na kayamanan sa pagkakataong yun, at naniniwala siyang mayroon pang mga lihim at yaman na hindi pa nila natutuklasan. Tinanong ni Nan Yusuo ang bata kung ano ang kanyang pangalan, dahil hindi pa ito naibabahagi sa kanila. Sagot ng bata, Shimero ang kanyang pangalan. Sinabi ni Yusuo na maganda ang pangalan at sa kanya tinanong kung sino ang nagbigay nito. Ngunit biglang nagsalita si Song Luo. Tinanong nito kung si Shihua ba ang lola nito. Sumang-ayon naman si Shimero na oo. Sinabi ni Song Luo na namuhay mag-isa si MSC sa nayon, at nasugatan siya habang sinusubukang ayusin ang alitan sa pagitan ng mga nayon, idinagdag pa niya na isa siyang bayani ng Pear Blossom Valley. Dagdag ni Song Luo, kung hindi dahil kay MSC, maaaring hindi na umiral ang Pear Blossom Valley. Tahimik ngunit may bigat ang sagot ng bata, tahimik na pagsang-ayon, na nagpapakita ng paggalang at lungkot sa alaala ng kanyang lola. Tinanong ng ating bida si Song Luo kung saan nagmumula ang sapa sa lambak. Ipinaliwanag ni Song Luo na ang tubig ay nagmumula sa isang kuweba sa ilalim ng lupa na puno ng mga kristal. Ang tubig mula roon ay humahalo sa putik at mga piraso ng hiyas, na siyang nagbibigay buhay sa kanilang pamumuhay. Naisip ng bida na napakayaman ng lugar dahil sa sapang may mga hiyas. Ngunit agad niyang napagtanto na kahit mayaman ang lugar, mahirap pa ring mamuhay ng payapa. Dahil dito, sinabi ni Zuming lang na may dala siyang mga resin na kayang linisin ng tubig at nagtanong kung may makapagdadala sa kanya sa kuweba. Gayunman, nagbabala si Song Luo na ang kuweba ay madilim at madaling pagkaligawan, maraming daluyan ng tubig sa iba't ibang direksyon, at kahit sila mismo ay hindi alam kung saan eksaktong pinagmumulan ang tubig. Biglang itinaas ni Shimero ang kanyang kamay at nagsabing sasama siya, dahil maaaring alam niya ang eksaktong kinaroroonan ng kuweba. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Song Luo, sinabing katawa-tawa ang ideya, ipinaliwanag niya na kahit ang pinakamahuhusay na patrol ng nayon ay halos walang tsansang mahanap ang kuweba, lalo na raw para sa isang munting bata. Ikinwento ni Shimero na may isang taong nahulog sa Rift Valley na nagsabi sa kanya tungkol sa isang madilim na lawa sa loob ng kuweba sa ilalim ng lupa na puno ng mga hiyas. Ayon sa kanya, iyon ang lugar na dapat puntahan. Tinanong naman siya ng ating bida kung nasaan na ngayon ang taong yun. Sinabi ni Shimero na namatay na ito at inilibing sa nayon. Ikinwento rin niya na kinamuhian ng lalaki ang tubig, dahil sinira nito ang lahat ng mayroon siya. At nakaligtas lamang siya ng tangayan ng bagyo ang kuweba kung saan siya na-trap. Dagdag pa ni Shimero, maayos niyang inilibing ang lalaki, at bilang kapalit, ibinahagi nito sa kanya ang lihim tungkol sa kuweba. Dito nagduda si Song Luo at pabirong sinabi na baka bangkay lamang ang nahulog sa ilog, na lalong nagbigay ng kakaibang tensyon sa usapan. Inamin ni Shimero na bangkay nga ang nakausap niya, ipinaliwanag niya na mula pagkabata ay may kakayahan na siyang makipag-usap sa mga patay. Nagtanong si Xinghua kung paano gumagana ang pakikipag-usap sa mga patay. Ipinaliwanag ni Xinghua na totoo ang sinasabi ni Shimero dahil isa siyang spiritualist. Ayon sa paliwanag, ang kaluluwa ng isang namatay ay nananatili pa sa mundo sa loob ng mahabang panahon. Ang kakayahan ng mga spiritualist ay makita ang mga kaluluwang ito, makipag-usap sa kanila, at sa ilang pagkakataon ay makontrol pa ang mga ito. Dahil dito, mas naging malinaw kung paano nalaman ni Shimero ang lihim tungkol sa kuweba at sa madilim na lawa, at kung bakit hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Dahil sa nalaman ni Fang Nianya natakot na itong sumama sa kanila.
Hinawakan ng ating bida ang ulo ni Shimero at tinanong kung alam niya kung saan matatagpuan ang madilim na lawa sa loob ng kuweba sa ilalim ng lupa. Sumagot si Shimero na minsang napadaan na siya sa rutang yun, ngunit huminto siya nang makita ang bitak na sinabi sa kanya, kaya hindi na siya bumaba pa. Matapos iyon, nagpa siya si Zuming lang na maghiwa-hiwalay sila. Inutusan niya si Hu Beilang na Maiwan upang bantayan sina Fang Nianyan at Song Luo, habang ang iba ay pupunta sa madilim na lawa kasama si Shimero upang kunin ang mga kayamanan. Dagdag pa ng bida, ibubuhos muna ang mga resin sa lawa, samantalang siya naman ay pupunta mag-isa sa Stone Village upang patayin ang mga decadent dragon. Nagulat si Song Luo at nagtanong kung mag-isa ba niyang haharapin ang mga dragon, na lalo pang nagpakita ng kumpiyansa at lakas ng loob ng ating bida. Nagtanong si Song Luo kung sigurado ba talaga ang ating bida na kaya niyang harapin mag-isa ang mga dragon. Kalmadong sumagot ang ating bida na huwag mag-alala, aminado siyang kinailangan pa niya ng tulong noon, ngunit sa pagkakataong ito ay kaya na niya. Ipinaliwanag niya na malapit na siyang maging Dragon Monarch dahil sa demonic power ni Qingchuo, at nasa kanya na rin ang mga Demon Awakening Fruits, dahil dito, nawala na ang Demon Shadow ng mga dragon, kaya kayanan niyang tapusin ang lahat sa tamang paraan. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Xinghua isama nila si Little Shanga kay Zuming lang upang magbigay ng kaunting tulong. Bagamat nagreklamo sa simula si Yusuo, pumayag din ito. Sa huli, naisip ni Yusuo na kung hindi dahil kay Xinghua, bumalik na sana siya sa nayon upang harapin mismo ang mga dragon, na lalo pang nagpakita ng kanyang determinasyon at kumpiyansa. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na silang naglakbay. Sinabi ng kuneho na gusto niyang araw mag-rides, at ayaw niyang araw sa pakikipaglaban. Tinanong ni Zuming lang ang kuneho kung may alam ba itong anumang mahika na makatutulong upang maibalik sila sa dating lakas, lalo na't katatapos lamang nila ng matinding laban sa mga sinaunang relikya. Sumagot ang kuneho na wala itong alam na ganoong mahika at hindi raw ito kasing alam ng inaakala ni Zuming lang. Dahil dito, napagtanto ni Zuming lang na iisa na lamang ang natitirang paraan, hanapin ang pinuno ng kanilang mga kalaban at patayin silang lahat. Ipinakita nito ang kanyang matibay na determinasyon at handang tapusin ang laban sa sariling lakas. Maya-maya, sa Stone Village habang palihim na nagmamasid ang ating bida, naisip niya na mas magiging madali ang sitwasyon kung may isang dragon siyang mahusay magtago at magmanman upang makasingit sa loob ng kalaban. Ngunit agad din niyang napagtanto ang realidad. Kulang pa siya sa mga dragon, sa isip niya, kailangan pa niya ng mas marami at mas angkop na dragon upang maisakatuparan ang kanyang plano. Pinagalitan ni Ginoong Koi ang ating bida dahil 4 pa lang ang kanyang dragon at wala pa siyang inaalaga ang batang espiritu. Binatukan niya ito, at sinabi pa niya na masyado siyang mapili at dapat ay mag-alaga na lang ng isa kahit ano. Sumagot ang ating bida na wala pa siyang natatagpo ang batang espiritu na talagang gusto niyang palakihin. Kaya hindi siya basta-basta pumipili. Bilang payo, iminungkahi ni Ginoong Koi na mangaso siya ng isang malakas na espiritu, lalo na sa mga banal na bundok, at hanapin ang isang kataas-taasang dragon. Kapag nakontrol niya ang ganoong uri ng dragon, mas mapapadali ang pagpapalakas at pagpapaamo, at makakatipid pa siya sa mahalagang mga yaman. Napaisip si Zuming lang sa mungkahi na manghuli ng dragon. Naisip niya na hindi ganoon kadali ang pagpapaamo ng isang ganap na adult na ligaw na dragon, dahil masyado na itong malakas at may sariling kalooban, kaya mahirap itong pumayag sa isang kontrata ng kaluluwa, lalo na para sa isang baguhan tulad niya. Dahil dito, humingi siya ng payo kay Ginoong Koi kung ano ang mas mainam na gawin. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na matagal bago makahanap ng bihirang uri ng dragon, kaya iminungkahi niya na isang purple na dragon ang pinakaangkop na piliin para kay Zuming lang sa ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Zuming lang nang marinig niya ang tungkol sa purple na dragon. Natuwa siya sa ideya na balang araw ay magkakaroon siya ng mga dragon na iba't ibang kulay. Naalala rin niya na si Hao Xiaokong ay may demonyong anyong purple dragon, kaya naisip niyang posibleng makahanap din siya ng katulad nito sa Purple Forest Sect. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na ang Purple Forest Sect ang pinakamakapangyarihan sa 4 na sekta sa Jiting Continent, may kakayahan silang tuklasin ang mga supling ng Purple Dragons mula sa karaniwang batang espiritu at tulungan ang mga nilalang na mag-evolve bilang ganap na dragon. Dahil dito, nagkaroon ng plano si Zuming lang, sinabi niya sa sarili na kapag natapos na ang lahat ng kasalukuyan niyang gawain, kukuha siya ng isang Purple Dragon. Naiisip na rin niya ang isang paraan, magpapasimula siya ng paligsahan sa Purple Forest Sect,
at kapag siya ang nanalo, hihilingin niyang gawing gantimpala ang isang purple dragon. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na maraming uri ng purple na dragon, ngunit hindi lahat ay may dalisay na bloodline, ang ilan ay mas mababa pa ang lahi kumpara kay Blacktooth, kaya kailangan talagang makahanap ng isang supreme na purple dragon kung nais ng mas malaking potensyal. Nagulat at naasar si Blacktooth nang marinig ito, iniisip na hindi pala ganap na dalisay ang kanyang dugo. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Ginoong Koi at ipinaliwanag na malaki na ang narating ni Blacktooth. Sa sinaunang panahon, bihira ang isang itim na buwaya na umabot sa ganitong antas, at ang kanyang paglakas ay maituturing ng isang himala. Dagdag pa ni Ginoong Koi, nasasayang lang ang talino at potensyal ni Blacktooth dahil puro pagkain lamang ang iniisip nito, kaya't sa hinaharap ay siya pa ang unang isasabak laban sa mga Decadent Dragon. Sa huli, pinakalma ni Zuming lang si Blacktooth, sinabi niyang huwag itong mag-alala, dahil lalo pa itong lalakas kapag naisakatuparan niya ang paggising sa inskripsyon ng Molten Heavy Armor, ipinapakita nito na may tiwala ang bida sa kakayahan at magiging pag-unlad ng kanyang dragon. Mga kahangal, papalitan na natin yung pangalan ni Haya sa Blacktooth, dahil yun na yung bagong username niya sa manhwa. Nagtaka si Zuming lang kung naroon pa rin ang mga dragon, at tinanong niya kung paano sila makakapasok sa lugar. Sagot ni Ginoong Koi, may alam siyang lihim na daan papasok. Habang sinusundan ng ating bida ang daan, namangha si Zuming lang at nagtanong kung ito rin ba ang daang ginamit ni Ginoong Koi noon at kung paano niya nalaman ang sekreto ng lugar na yun. Sagot ni Ginoong Koi, pasalamatan na lang daw ang kanyang instinct, dahil yun ang gumabay sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Ginoong Koi na noong dumating sila sa ikalawang nayon, ang mga taong kontrolado ng ibang puwersa ay kumikilos na parang normal na mamamayan lamang, nagkunwari pa ang mga ito na ipinagtatanggol ang nayon laban sa mga dragon, kaya mahirap agad mapansin ang katotohanan. Napaisip ang ating bida nang maalala niya ang sinabi ni Shimero na nawala na raw ang mga kaluluwa ng mga tao. Kung patay na ang mga ito, paano pa sila nakakakilos na parang buhay? At sino ang kumokontrol sa kanila? Sa kanyang pag-iisip, inihalin tulad niya ang mga Decadent Dragon sa isang hierarchical na tribo na may malinaw na antas ng pamumuno. Kung ganoon, may mas mataas na uri ng dragon na siyang may kakayahang mag-utos at mag-control sa iba. Napag-alaman niya na kahit matalino ang mga sinaunang Venomous Fly Dragon at ang Dirty Knight Decadent Dragon, wala silang kakayahang mang-akit o mang-kontrol ng isipan ng tao. Napagtanto na ni Zuming lang na kahit may dragon na tugma sa kanyang hinala, ang kaya lamang nitong kontrolin ay ang mga buhay, hindi ang mga patay. Doon niya naunawaan ang mahalagang punto, ang tanging may kakayahang makipag-usap sa mga patay ay ang isang spiritualist, kaya agad niyang napagtanto na si Shimero ang susi sa misteryong ito. Naunawaan din niya kung bakit may kakaiba sa mga sinabi ni Shimero noon. May mga pahiwatig pala itong mas malalim kaysa sa una niyang inakala, dahil dito, nagmadali ang bida, determinadong suriin ang puntod kung saan umano nalunod ang espiritu, ayon sa sinabi ni Shimero. Pagdating ng ating bida sa lugar na itinuro ni Shimero, nakita niya ang isang simpleng libingan sa loob ng pader, may tuyong puno na may nakataling mga puting papel na panalangin, napaisip siya, ito nga ba ang puntod na tinutukoy ni Shimero? Habang papalapit, napansin niyang may pangalan ang lapida, laking gulat niya nang mabasa ang nakasulat. In memory of Elder Shihua, napuno ng pawis ang pagmumukha ni Zuming lang na nilinlang sila. Ang puntod na pinuntahan nila ay hindi pala ang libingan ng taong nalunod na sinasabi ni Shimero, doon pa lang, nagsimula ng tumindi ang kanyang kaba. Akala niya noon na nakaligtas si Shimero dahil nagtago ito sa balon, sa gitna ng mga patay. Kaya hindi siya natunto ng mga Decadent Dragon dahil natabunan ang kanyang amoy, ngunit habang pinagdurugtong niya ang lahat ng pangyayari, may mas nakakatakot na katotohanan siyang naunawaan. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nagtago roon ay hindi para lamang magtago. Ayaw niyang malaman ng iba na siya mismo ang kumokontrol sa mga bangkay. Malinaw na sa kanya ngayon na hindi basta biktima si Shimero, kundi isang taong may kakayahang manipulahin ang mga patay, at sadyang itinago niya ang katotohanan iyon mula sa lahat. Sa isang iglap, nabuo ang buong katotohanan sa isip ni Zuming lang, si Shimero pala ang pinuno ng mga Decadent Dragon, at silang lahat ay nilinlang niya mula pa sa simula. Dahil dito, biglang kinabahan ng bida, napagtanto niyang nasa matinding panganib sina Xinghua at Yusuo, bilang isang spiritualist na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga patay. Kaya ni Shimero na utusan ang mga tao na dalhin siya diretso sa pugad ng mga Decadent Dragon. Ibig sabihin,
Hindi lamang sila hinayaan ni Shimero na mapahamak, maaaring sadyang itinulak niya sila sa panganib, bilang bahagi ng kanyang mas malaking plano. Kaya agad na inatasan ni Zuming lang ang kuneho na hanapin ang amo nito at habulin sina Xinghua at ang iba pa sa lalong madaling panahon, halatang nagmamadali siya at puno ng pag-aalala, dahil baka nahuhuli na sila. Sumagot ang kuneho ng mayabang at may halong iniis, ngunit sinunod pa rin ito ang utos ng ating bida. Kaya dali-dali nang umalis si Zuming lang para siguraduhin na ayos lang si Xinghua at Yusuo. Sa kabilang banda, nasa lokasyon na si Yusuo at Xinghua kung nasaan ang tinutukoy ni Shimero. Sinabihan ni Yusuo si Xinghua na maiwan na raw siya kasama si Shimero dahil siya na nga raw ang bababa. Habang pababa si Yusuo, napagtanto ni Xinghua na may napansin na ring mali si Zuming lang at nagsimula na itong kumilos. Maya-maya dahil sa tulong ng kuneho, mabilis na natunto ni Zuming lang ang kinaroroonan ni na Xinghua. Napaisip siya na sadyang si Xinghua ang nagpadala sa kuneho upang isama siya, tila nalaman na nito ang panlilinlang at nais siyang makabalik agad. Habang tinatanaw ang paligid, napansin ni Zuming lang ang masalimuot at mapanganib na lupain. Napagtanto niya na ang madilim na lawa sa loob ng isang kuweba sa ilalim ng lupa ang posibleng tirahan ng mga decadent dragon. Lalong tumindi ang kanyang pag-aalala nang maisip niyang hindi sapat ang lakas ni Yusuo para protektahan ng lahat. Dahil dito, pinabilis niya ang kanyang galaw, determinadong makarating sa oras bago pa may masamang mangyari. Pagkatapos nito, kinamusta ni Shimero si Xinghua at pabirong tinanong kung kasing ganda rin ba ng mga babae sa labas ng nayon ang mga babae sa Pearl Blossom Valley. Ngunit nagtanong bigla si Xinghua kung nakalabas na ba si Shimero ng lambak noon. Mahinang umiling si Shimero at ipinaliwanag na hindi siya pinapayagan ng kanyang lola na umalis sa nayon. Sa tuwing sinusubukan niyang lumabas, sinisisi siya nito, kaya lumaki siyang halos hindi nakakaalis sa lugar. Nang tanungin siya ni Xinghua kung mahigpit ba ang kanyang lola, sinabi ni Shimero na hindi naman talaga. Sa halip, pinagbawalan lamang siya nitong magsabi sa iba tungkol sa mga espiritong nakikita at nakakausap niya. Palagi raw sinasabi ng kanyang lola na hindi totoo ang mga espiritong iyon. Nagtanong si Xinghua kay Shimero kung bakit hindi pa ito umalis ng lugar kahit patay na ang taong mahalaga sa kanya. Sinagot ni Shimero na sinabi ng kanyang lola na hindi siya makakaalis hanggat hindi patay ang lahat ng taga-nayon. Dahil dito, hinarap siya ni Xinghua at tinanong kung yun ba ang dahilan kung bakit sinubukan niyang patayin ang buong nayon, at kung gawa-gawa lang ba ang dahilan tungkol sa decadent dragons. Nalito si Shimero at sinabi niyang hindi niya naiintindihan ang paratang. Pagdating ng ating bida, nanlaki ang mga mata nito nang makita ang sitwasyon, napansin niyang dalawa lang ang kalaban, kaya agad siyang nabahala na maaaring mapahamak si Xinghua kung mag-isa itong haharap, dahil dito, handa siyang kumilos at makialam para pigilan ang posibleng panganib. Muling seryosong hinarap ni Xinghua si Shimero at diretsahang nagtanong kung siya ba ang kumontrol sa mga patay na taga-nayon. Aminado si Shimero na oo, siya ang may gawa. Nagpatuloy si Xinghua at tinanong kung bakit pinatay ang mga taong taga Pearl Blossom Valley din. Ipinaliwanag ni Shimero na hindi niya sinasadyang patayin ang mga ito, ang plano niya ay takutin at paalisin si Xinghua sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanila, ngunit hindi niya inakala na masyadong malakas si Xinghua, kaya nauwi sa trahedya ang lahat. Pagkatapos, tinanong ni Xinghua kung ang mga decadent dragons ba ang pumatay sa kanila, ngunit malinaw ang sagot, hindi rin sila ang may gawa. Kasabay nito, bigla na lamang sumugod ang ating bida kay Shimero, at tinutok nito ang kanyang sandata sa kanya. Malinaw at matigas na sinabi ni Zuming lang na pinatay nito ang buong nayon, at mas malupit pa siya kaysa sa mga decadent dragons. Mariing tumanggi si Shimero at iginiit na hindi nila pinatay ang mga tao. Ngunit hindi natinag si Zuming lang kaya pinalabas nito ang kanyang mga alaga. Sinabi niyang sinuri niya ang mga libingan at napatunayang hindi iyon gawa ng drown ng spirit, kaya hindi na maaaring idahilan ang mga dragon. Galit niyang binalaan si Shimero na itigil na ang lahat ng panlilinlang gamit ang mga dragon, kung hindi ay pagsisisihan nito ang kahihinatnan. Dahil dito, wala nang nagawa si Shimero kundi ang matakot. Sa kabila nito, dumating na si Yusuo at nagtanong sa kanila kung anong araw ang nangyayari sa kanila. Nagtanong ang ating bida kay Yusuo kung may nakita ba siyang kakaiba at kung bigla na lang bang lumitaw si Shimero. Sinagot ni Yusuo na wala siyang nakitang kaina-hinala, sinuri niya ang lugar, nakakita ng maraming hiyas, at ibinuhos ang mga resin sa lawa upang lumanes ang tubig ng Pearl Blossom Valley.
Muling nagtanong ang bida kung may bakas ba ng mga decadent dragons sa ilalim ng lawa. Mariing sagot ni Yusuo na wala kahit anong palatandaan, hindi nila natagpuan ang lugar, at walang iniwang bakas ang mga dragon sa Dark Lake, dahil dito, lalo pang tumibay ang hinala na hindi mga dragon ang tunay na may sala.